Hallelujah. Tawag ang pangalan ni Ginoong Hesus karon kabuntaga igsuon. Ayaw pa niya sa amtak na nga nagkahiusa kita karon sa pagsimba, sa pagdayeg sa tiyang buhi na pangalan. Nagaduol kami Ginoo ba namo kasing-kasing Lord. We surrender everything to you, Lord. Hallelujah. Gamitan niya nga kinabuhi. Baguhan niya kasing-kasing. Kani nga mga ngabil mo singgit, mo dahil mag-proclaim sa iyong pagka-Diyos, sa iyong kaluwasan, sa iyong kalibutan. Gamitan niya nga mga kamotor, nga mabayaw, mapataas ang pangalan sa among manluluwas na sa Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. All to Jesus, I surrender everything to you, Lord. Walay lain nga among Diyos, ikaw lamang, Jesus, nga mahimaya sa among kinabuhi. Oh, Jesus. Oh, God. Jesus, I surrender all to Him.
Hallelujah. Give God our praises, Lord. Hallelujah. Open our hearts to Jesus, declaring that my life is yours, O Lord. I am forever yours, Jesus. Oh, we praise you, Lord. You are mine. You are mine, Lord God. Hallelujah. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus. Take me now, Lord God. Hallelujah. Holy thy, let me feel your Holy Spirit. Truly know that you are mine, Lord God. Hallelujah. Come to Jesus. Come to Jesus. Worship the name of the Lord. Hallelujah. We will come before His presence this wonderful morning. Atong ihatag kaniya itong kailan atong kinabuhi, Lord. Everything is yours, Lord. Walay amon, Ginong Diyos. We surrender everything to Jesus. Oh, raise your hands. Raise your voices to the King of Kings and Lord of Lords. Oh, we worship you. God save Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. We come before you, Jesus. I will freely give you everything, Lord God. Let's sing the first verse na kaisunan. All together. Let's make it as our commitment once again to the Lord. To Him I freely give. I will ever love and trust in Him. His presence daily. All to Jesus I surrender and humbly at His feet I bow. Worldly treasures all forsake and take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender. I surrender all. Shall we sing it with all our heart? Prayerfully, mga kaisunan. Hallelujah. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender. Let's give it to the Lord once again. I surrender it all, Lord God. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. I surrender it all, Jesus. I surrender all. I'll give you everything, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender. To continue to call upon the name of Jesus. Give your lives. Surrender to His will. At the feet
earth, na nakita ni mo, Lord, ang akong mga pagdayeg, mga pagsimba. Nakita ni mo, Ginoo, ang attitude sa among heart karon, Lord. Ang among pag-ani karon, tinud-anay nga paghigugma, Lord God. And excited me sa among pagkabamong at pagbabuhaton sa among kinabuhi for this year, Lord God. For this day, forward. We surrender our life before you, Lord. Apart from you, Lord, we can do nothing. Wala ni mahimong return. Hallelujah. Among ihatag ani mo as we cry, Holy Jesus, you are the most holy God. You are wonderful. You are beautiful, Lord God. Dili na mo Ginoo. Kasturya, Lord God, pa ang dungag may ka-describe who you are in our life. Thank you so much, Lord. Ulian ka sa kadungganan, ang ayan ka. Atong palagpakan sa atong buhay na Diyos sa mga soul. Experience word. Hallelujah. May makapangliko ng matag isa, may request Hannah Bay nga mag-challenge sa offering. Sorry, after the wali na excited, matatingan naman yung tithes and offering. Atong i-welcome ang atong missionary from Dubai to encourage us from the Word of God. Atong palagpakan itong buhay na Diyos, mga kaigsunan. Salamat kayo, Pastor Lucille. Pagpakan na ito ang buhay na Diyos. Give your best clap to the Lord, my son. Kaya nang madaugon ang mga Kristohanon. Amen. Excited tayo si Pastor Lucille sa panghatag. Sige, andam na lang kay kabalo ko nga this week inyuhan na nagtitigong para sa Ginoo, di ba? Naglain naman para sa Ginoo. So, lang sana mga igsoon. Anyway, kamusta man ang mga anak sa Diyos? Great! Mami, what about din sa likod? Din si Pastor Victorious. What about din? More, shout! Pastor Nilo, you're the youngest among others. Hello, Victorious. Ulpa mo kayo mga senior, oy. Madaugon. Great! Mga batanon kay yun Sunday biya karon naman. Nicole, can we hear from you? How are you this morning? Blessed. Okay. Sa inyo dinidig? Si kisa pa. Kuya Rob. Kuya Rob, I wanna hear from you. Sa iyo kuya. Kamusta man ka? Fire! Wow, amazing. So, dalaygon kayo ang Diyos, mga igsoon. Grabe ang mga pagdayeg na bati ninyo ang presensya sa Ginoo, mga igsoon. He is working mightily in this church and in your lives this morning. Power! In fact, nakahilak na po ko, I was moved by the Holy Spirit surrendering our lives before the Lord. Kay wala yun mahimo kung wala siya. Anyway, alas 10 ang oras, sayo-sayo na karoon mga igsoon. Paspasani kay pulong ni sa Ginoo. Dili ingon nga gadalita apan excited kayo ang Ginoo sa iyang pulong ay padayag sa iyang mga katawhan. But the question is, are we all excited? Ingon pa sa atong worship leader. Grabe kay Swami, nakatulog din si Swami, oh. Kay lahi ni siya, magdi ni siya natulog kay murag dunay challenge mo sa iyang balatian, di ba may? But then I believe that He strengthened us. He did everything for us this week. So, karong kabutado mga igsoon, ang damo na ito mga kasing-kasing, huna-huna especially. No, kay daghan kayo tag mga ipanghuna-hunang karon. So, ang damo na ito karon, dina lang sa presensya sa Ginoo sa iyang mga pulong. So, today, ang po sa ta, mga igsoon, kay ganila bang atong mga kasing-kasing karon, Ginoong Diyos, gamhanan ug maluluyon na nasa langit. Salamat kayo niningtak na nga diin nagkahiusan imong katawhan. Salamat sa mga pagdayeg imong gidawat usab Lord sa pagsugod ng mga pag-ampo na hatod ng kanimo. Salamat sa matag usa nga nakahigayon sa paghigugma nga ni simba aron nga madasig and aron nga mabati nila ang imuhang kaayo ug usab ang imong dagko nga sorpresa karong kabutagon. Tabangin ko Dios nga ma-deliver nako insakto ang imong mga mensahe nga kini dili labay kawang apan something is going to happen in the power of the Holy Spirit. And everybody said, Amen and Amen. Andam na mga Bibles, e-Bibles, ballpens and notebooks.
Kaya pagitaon daw na sa langit, grabe no? Ayun naman kayo mo. Seryoso mga igsoon. Inhale, exhale no? Kaya ato maning pagtulunan karon nga diin madasig ta. Dili ingon nga parang hadlok ta pag makaduog ta sa pulong sa Ginoo, no? So anyway, once again, maayong adlaw mga igsoon. Daghang salamat kayo sa Ginoo nga it's another open opportunity nga maka-share ko sa iyang pulong. Grace and peace sa inyong tanan. Of course, sa inyong mga families nga i-represent. Last Sunday, we celebrated the power of the resurrection. Unang Sunday. Ako gina-recall, gina-review mga igsoon, so we can follow through God's powerful message. Of course, dinala na sa iyang alagad si Mami Tina, atong nasayran that Jesus conquered death. Amen? Amen. We were also challenged last second Sunday, April 12, ni Pastor Lucille, katong nag-lead sa atong praise and worship, to do it with all your might. Mensahe to sa Ginoo, mga igsoon. Which reminds us that whatever your hands finds to do, it will all with the Lord's might. All your might. Amen? Nga ako pag yung nabati mga igsoon sa 1 Corinthians 15:58, labi na sa panahon karon that Christians should stand firm, always giving yourselves fully to the work of the Lord. Because you know that your labor is not in vain. So, karon mga panahon na mga igsoon, no? Atong malantawan sa balita, maybe sa SOCMED, sa TV, kung napamoy panahon mag-TV, o sa pagpaminaw sa radyo, mga igsoon. Nakita nato ang mga panghitabo sa tibuok kalibutan. Wala na siguro wala nato nakita karon, na ba? Kitang-kita na kayo, no? Power na kayo ang yatag sa Ginoo nga innovation of technology. Labi na sa mga tension between the US-Israel. Kaya usa man na against Iran. Matag pa sa mga US, Iran. Iran, managod. Di ba? So, ina naman igsoon, nanay mga ceasefire. Updated mo sa news? Hunong na. Nakipag-negotiate na in 2 weeks. Pero murag lang pa manatapos ang 2 weeks because ceasefire to namatod pa ni President Donald Trump. In 2 weeks, ceasefire na kuno. Pero, atong nasayran, salamat sa Ginoo nga nihunong na yun. Wa na mga, throwing of the missiles, throwing of the airstrikes. Wala na. No? It's over. Okay, grabe kayo mga couple of weeks, even months. I think it lasted 40 days, if I'm not mistaken, or more. No? Ang ato na yung gabantayan ang ilang gira. Tinuan? So, salamat sa Ginoo nga nahunong na tungod sa mga pag-ampo sa iyong mga anak. Amen! Pakpakan na ito ang Ginoong Diyos. Exercise na kung mga igsoon ba? Mayroong pakpakan yun. Kaya di man ako yung nagipakpakan na iyan yung kulong. Okay, thank you very much. Now, salamat ta kay nabuksan na ang Strait of Hormuz. Grabe no? In fact, nakakita ko mga gabi sa SOCMED nga naagri ka na nag-aerial yun nga di-check sa usan alleged na Facebook page. It's a media Facebook page sa kwan kining Middle-East. Na-follow pa man ko. Wala pa man ako abort mga igsoon because I just wanted to be updated worldwide and I think you are also. So, naagin ito, aerial yun niya. Nalanggiwagin niya siya kung apri na ba yun ang Strait of Hormuz and nagpatuod na apri na yun kayo doon na roll back sa mga prices. Although it's not really satisfying, kaya marag mahalagit niya ako, no? At least, gito, bagyan mo sa Ginoo mga pag-ampo, amen? Nabuksan ang Strait of Hormuz, na ay mga rollback o gidungog pa balita na naa pa next week until di naman yun siguro mabot siguro ng 50 pesos. No chance. Sige na lang, at least nga, ang Ginoo rin gyapon ang kontrol. So back to business, mga igsoon. No? Pero, bisan pa na, wala pa din na nahuman ang mga kabalakang kahadlok. Nahuman na ba? Pa, kaya murag na kulbaan gihapon, no? Naa gihapon ang kahadlok nga gibati sa daghan nasod. Of course, tinuod na din na kay daghan po karon na mga nabalaka nga kasing-kasing. So mga igsoon, if you know, kini nga mga conflict sa mga nasod sa Amerika, Israel, Iran, or Iran, mga igsoon, no?
dito ni nagsugod yung tanan sa Middle East. Dili ni siya nagsugod na overnight kung karon lang. Dugay naman ng mga tension. Kung nagbasa mo sa inyong mga Biblia, naa na nasulat na nahitabo na o karon naka-witness na kita. Di ba? Kay buhi ang atong Diyos na gituuhan o buhi ang iya mga pulong. Amen? Nagsugod na tanan mga igsoon. So karon, even today, nagpadayon ang gubat. Padayon ang gubat mga igsoon. Dili lang kay usa kanasod ang naapektuhan pati kita biktima sa maong gubat. Even mga prices, oil, mga lana, LPG, niya na nagigani ang mga mananakyo karon kay tag Gis naman na, may mo ng 20, kay mo ingon dahil ang katong tindira nga, ma'am, mahal mo ang gasol, ma'am. Niya gamay, may kayo yung kuwan, saging, napay malunggay karon nagpalit may ni gamay naman, ni kiyos naman. 5 lang yung gihapon, at least wa siya nalugi. Gamit ko sa gasol. Di ba? So, nagpadayon gihapon ang mga gubat. Kaya nabati na to ang krisis, mga igsuon. But anyway, dalaygon ang Diyos. Even nangutana ko sa ako ang kini nga igsuon kung pila na ang mga prices po sa kanang eroplano, barko. Taas mo kaayo. Travel trips nato mga travel mga kanang tickets ni taas na to. Grabe mga igsuon. So mo there is mo tong mapag-ampo kaganina global peace sa atong congregational nato ni Pampus Mami because the global peace are being shaken karong mga panahon na. But here's something atong masabtan karong kabuntagon mensahe sa Ginoong mga igsoon na bisan pa dunay gubat sa gawas, it all started somewhere inside. Naana sa sulod nga gubat. Kaya nga naman, before ang mga missiles ni strike ni launch, naana na yung mga paghuna-una. Asa ni nato itira be? Asa ni nato ipadunggo be? No? Nana, before the missiles are launched, there were already thoughts. Before there were attacks happened, there were decision makings already. No? And when there were conflict that arises and escalates, naanay mga internal battles may igsoon. So atong ipaduol karon ang atong mga kaugalingon spirito kasing-kasing una-una diya sa Ginoo. Just like ang mga nasod nagkagubat mga igsoon, many of us even here are also at war. No? Gubat. Di nato makita, of course, dili man in one another country, but within ourselves. So some of you siguro karon kita before siguro kaniya ni dinibog at kaayo nag-away pa nagagyo na una. We're still like looking okay. You smile, you worship the Lord, ang Ginoo rin nakabalon, but inside naagya po yung kahadlok. Naagya po yung mga overthinking and naay mga kalibo. Tinuod mga igsoon. No? And mura bitaw ka lang sa gawas, tanaw ng tao, mura peaceful, magkaayo ni, mura ba gigubat sa iyang kinabuhi. Pero di ay gagubat sulod sa imong hunang-hunang mga igsoon. Just like the global wars na atong na saksihan yun. Mga bata antod sa senior karon nakasaksi na ginugubat. Makatawag ka to World War III. Pastor, World War III, di ba? Maraming na, World War III na yun. Pero wala lang yun dineclare pa. Okay. So if the gubat, ang war inside, is not controlled sa atong kinabuhi mga igsoon, it will affect everything around you. Kinsa may around you, family, loved ones, imong colleague, ingana, even your relationships, your decision making, ang imong pagtuo, ang imong kapatyasan. But here's the truth, mga igsoon, matod pa sa pulong sa Ginoo. The war between the nations may or may not end soon. Takabalo, sa pag-declare ni President Trump na ceasefire. Takabalo, kung hunong bagid na. But listen carefully mga igsoon. The war within you, ang gusto sa Ginoo karon na matapos na. God wants to end those wars inside you today. Amen? Because the most dangerous war, peligro, na maong gubat mga igsoon, wala man sa Middle East,
na nahitabo sa inyong una-una taon. Wala pa kong kabalo kung sa inyong iuna-una. So as part of our introduction mga igsoon, every day, we live in a world filled with noise. Tama? Kung sa mga kasikas, news of crisis. Eh, muna lagi na, pag mata sa sayo, ibig magbasa Biblia, dito sa balita, dito sa cellphone. Diba? Samo, pressure sa finances. Ilan kita. Broken families, rising anxiety, kalibog about truth, and a constant pull toward fear and compromise. Pero before kay ani mga igsoon nga mga chapters no, sa libro sa Romans 12, si Paul nagaingon about sa ilang behavior service, he spoke about something deeper. And what that deeper is, was about the mind. Mo na ang isutan ni Paul. Kaya nga naman, do not be conformed to this world. Matod pa sa itong ibasa. But be transformed by the renewing of the mind. Romans 12:2. Ang battle, ang gira sa matag Kristohanon mga igsoon, di man sa gawas. Okay naman kayo ta. Although makabaluta nga it's okay not to be okay. But dili yun sa atong sulod sa huna-huna. Di ba? Everything we become in life begins with what we think. So kung imong giuna-una na purdoy na gid ka diha, purdoy na gid ka. Deha ra gid ka luto. Pero kung if ang imong una-una mo mindset nga Lord, gusto ko ani muangat ang akong pamilya, akong kinabuhi, the way, the standards you want me to live, it will happen by the grace of God. I-allow niya sa Ginoo. Mao na mga igsoon, a renewed life always starts with a renewed mind. Ang pagbag-o sa kinabuhi, magsugod sa pagbag-o sa imong huna-huna. Mao na ang mensahe sa Ginoo karon nga iyang ipaabot matag usa, mabata o senior nga naa karon sa iyang iglesia. Mao na ang iyang gusto nga ipaabot kanato mga igsoon. Kay mo man nasayod namang Ginoo unsa ang ato mga gubat. But to God be the glory because everything is in order with the Lord. Some people, no, maayo ilang career, pero walay kalinaw, gubot. Naiuban, maayo kayo mag-isinisi sa public, pero in private, broken behind. Strong outside, but weak inside. Nga naman, all of these things, these are just few examples. I think, and I believe, makarelate mo anang sa inyo mga tagsa-tagsa na kasi natiyang na isuo. Battle in the mind. Mumali siyang battleground good. Ato una-una. Nga naman, all of this, nga ito mga usahay. Because our mind is under attack. And this is where our message comes this morning. That is entitled, Renewed Mind, Transformed Life. Amen? Di bago nga huna-huna, na bago nga kinabuhi. Pwede ba nato igno ng ato ang tapat? The next person to yung igsuon. A renewed life always starts with a renewed mind. No? Inya, daugon gini nato. Ignabi, daugon gini nato. No? So, dili naman kung tagahisgot aning mga gubat. Kaya for sure, wala gyud nahisgot o gubat karon. Kaya apektado lagi. But today, God is good. Because the message is clear that the Lord wants us to be encouraged that we're gonna talk about kadaugan. Victory. We talk about victory. Wata. Naghisgot o politikanhon ng kadaugan. We talk about spiritual victory. Dili po external peace, but internal transformation. Ama to case. So again, even if naghisgot taguban mga igsoon, ang atong focus karon is not political victory, but spiritual victory. Say spiritual victory. No external peace, but internal transformation. Amen. So, dili nato mahulong ang gubat mga igsoon sa atong palibot. No, wala tay powers ana. Pero, through Jesus Christ, madawog ni nato nga gubat sa atong kaugalingon. Pero una, ato sang sabton, unsa magini ang renewed mind. Pagbag-o sa una-una. What does it mean? So, ako gining kitag sa mga igsoon,
You can take a screenshot aron nga makapaminaw mo because sometimes when you write word for word, mawala na sa inyo una ang pulong sa Ginoo. Screenshot is okay. Then you can make time this week to write it down sa your notebook. What does it mean to renew your mind? It means to make new again. To renovate, to change the way something functions from the inside. So, okay. Now, kung may kag-renew, pagbago, di ba? So, doon ay mga renovations, murag balay nga, talumpagon na, pero i-renovate, murag na yung sakto. No? Physically. So, kanan ay ma-renew atong mind next one is not about nga naka-receive ka o mga new information, dili na siya kutog din na. Dili lang po nga, gikan kas negative, na-renew yung mind kay, murag nadasig siguro ka, na positive thinking na ka. No. It is the complete replacement of old patterns of thinking with God's truth. Daghan kay kamatuoran ang giingon sa pulong sa Dios. But have you discovered the truth of God? If we haven't discovered the truth of God, we need to look into the Bible and the scriptures now. Amen? So una bitaw, no? Before Christ. So wag pa ta naluwas mga igsoon. Next slide, please. Inood ni ato na una nahulma sa kahadlok. Inood, namoy nadumduman, puro kas kahadlok. Instead of pagtuo, ay naman ta karon. Kay banat madlok, ay tuguan ang Lord imong pulo, di ba? Mo naman na ang atua. Dalay ko ng Diyos kung ikaw isa ka sa mga anak ng Espiritu karon. Before Christ, our mind is shaped by bakak. Dali na ngayon tama makak sa una, ako balangon kayo mga igsoon. Nyagi ka na? Wala. Oo, sige ka na, wala mo still yan na, dagan kayo mga rason. Pero, na-realize ang hindi mo mabagakakit ang mga, sani, papa, mama. Grabe kayo na mo interrogate si pastor. Ako ika na. Muna siya. No? Moto siya. Ang akong mga experience, no? Kung i-accept na niyo, He began to shape your thinking. The now, in process, He is still shaping our thinking. That's why we are so much blessed to be reminded by the Word of God from Romans 12, 1 to 2. This is a very familiar, balik-balik, even I think, nawali na ni Mami, ni Pastor Lucille, Pastor Jane, Pastor, whoever leaders, na nagwali sa ilang mga members or Bible study, we heard about this. But then now, lahi ang pulong sa Ginoo mga igsoon. I urge you, matod pa sa gisulat ni Pablo, I urge you ng hangyo. Grabe ba? Grabe kahambol ang spirit ni Paul. Kaya dili gid siya gusto ang atong mga huna-huna, kinalibutanon pa kay what's the point? Ngayon mo nang i-accept si Jesus as your Lord and Savior, nagpapigil na niya kung kailan nga una-una. Grabe si Paul, mga isungin, gamit ni Diyos Ginoo.
nga Dios nga ihalad nato atong living bodies as a living sacrifice. Next slide, please. Klaro mga ison, muna ang isulat ni Pablo sa Book of Romans. Before that, deeper na kaayo ang iyang paghimangno sa maong mga believers. Believers, ha? We're talking about believers. So karon nagtuo ko believers na katanan mga igsoon. Amen? Now, let me walk through 5 powerful, dili tulo. So bear with the word of God. 5 kabuok, dili short 3, pinaanan tag 3, 5 kaning kabuok. Gamhanan nga mga kamatukuran, nga susi, nga unsaon pag-renew o pagbago sa unang-una. 1. Transform life starts with surrendered life. Surrender na ba nato atong kinabuhi kasi kinahanglan? I was so blessed that while we started for the congregational prayer, we already surrendered our lives to the Lord. That is why I encouraged everyone, start with us. Kung nagtuo ka mga igsoon, giluwas ka sa dugo ni Kristo, barugi karon na bisan unsa kasayo ang congregational prayer, anhi. If you want a renewed mind, transform life, anhi. And all the services nga bukas pa karong mga panahon na. Aning kamuti mga igsoon, offer your bodies a living sacrifice. Living sacrifice means, kung sa mana, kinsay walay plano, wala siguro. Natin mga plano. May plano manguyab, may plano nga magninyo, may plano nga mag-double course, may plano magbalay, palit sakyanan, whatever plans, mga igsoon. But living sacrifice means all your plans submitted to the Lord. Kung gusto ka mabago yung una-una, nga bago mo rin mong kinabuhi, tanan plano sugod karon, commit it to the Lord and He will establish it. That's what the Lord says, not me. Commit, itry, Lord. Sakit kay commit, kay mabuot-buot na dito. Hugay kayo ng tubag, Lord. Pero masahan ka ang iyang plano sa ito. Plans to prosper. Una gina niya, mga igsoon, not to harm you, but give you hope and a better future. Better pa ba ang future karon? In times of crisis? Dili, oy. Pero ang pulong sa Ginoo karon na giningon. Yes? Anak, gusto man ka mo transformation or renewed mind, bago mo na una, surrender. Yung mga plano sa ako. Whatever that plans is. My desires are yielded to the Lord. Ang mga tinguha ba, atong ipaduol sa Ginoo? O atong ipadaplin kay kabalo na ta sa atuang dangatan? So yung mga desires na ito, mga igsoon. Whatever is your desires, the Word of God says, delight yourself, and I will give you. Grabe ang Ginoo ba? Dagan, naging kay kamatuhuran, promises. Pero, hindi mo siya delight, magpaduol. Magpahimuot. Yield. Muna yield, maduol. Magpahimuot. Kung sa itong kahimuan sa Ginoo, pantogra. Nga usay atong mga tinguha, wak yun. Nagnangahan na lang ta. Tingo, ha, Lord, ha. Because wak di ay ta, nagpahimuot niya. Karon, a renewed mind is a surrendered life. Sige daw, Lord, di, ano ba? Obedience. Number 3, opinions or surrender to God. Dagan kita mga opinion, no? Dagan kita mga ideas. Kanila din yung sakto, kanila din mo, lagi din makatabang sa ito, no? Sa pamilya, sa trabaho. Pero Lord, yung sakto, makatuwa-tuwa ang mga opinion, Lord. Na-renew naman, nabago naman dahil ko mo, Lord ba? Na-surrender na ako ng life. Lord, akong ihalad sa iyo ako ang mga. Sa opinion ganun.
una-una, opinions are surrendered to God. Amen? Before the mind is renewed, mga igsoon, sa dili pa, mabagpo ang una-una, life and heart surrender to Jesus. That's the message of God today. Many wants to change behavior. Kisa ko'y dili nga, dili gusto ko'y mausap doon. Gusto na ko magbinutan. Gusto na ko utabang ni mama. Gusto na ko manlimpyo sa simbahan. Gusto na ko kung saan ko makita. Baka na ko si pastor o si mami, kay mga senior na sila. Anak ko may son, and many others. I'm just actually like thinking, visualizing kung sama. These are just examples. It may be reality, maybe not. Pero base na apay mas hagtik ninyo din ha. Ng mga panghuna-huna. Na gusto mo mausab inyong behavior yung batasan. But kung walay, ang surrenders kinabuhi, ambot, ang mga gihapon, mabitaw na siguro ako, doon pata sa uban, kamusta mga ter? Gihapon. Wala na na rin yung mga isuon. Wala na. Ora gihapon. Isa ra ka adlaw ka o isa ra ka sa usa ra ka kaisa ra mo kaon sa isa ka adlaw. Start renewing your life by surrendering your life to Jesus. Diba? 3 times a day na kamukaon, naapay snack, mo ingon ka, Lord, enough na. Diba? Ano? Transformation begins at the altar of surrender. Mo bitaw na magdasig ninyo mga igsoon. Surrender, come to the altar. This is one way to surrendering your life to Jesus. Kung naay mga urgency, bahala kang kada Sunday, wala ka diri nga makalimot mo saya ang preacher. Andi diri or paampo ni pastor ni mami mga leaders. Pastor, surrender na ako kinabuhi. Naay na kang gibati. Ayaw pagpuyong na diha. Kung naay mga hagin nga, surrender your life to Jesus because He is changing our lives when you surrender yourself to the Lord. Dili man na kami ang gaingon. It is His call. But we are just used as an instrument. So, even ako, gadahin ko mga igsoon kay I am not worthy. I am not perfect. No! Dili, mga igsoon. But, Lord, renew akong mind. Surrendering your life to Jesus. Amen, mga igsoon? So, kaniya, na yung mga cellphones nato din outdated. Wala nga update. Ako sad. 2011 pa man eh. So, kung dili ka, mo refuse ka nga i-update, di ba naman ay choice din na to update or not to update, nga na no? Kung dili ka magpa-update sa imuhang cellphone, kung saan may tabo, hinay, mahuyang ka, sa puton ka, kadugay, kaya mo abris YouTube. Hindi man outdated. Kunya, kung sa pa, hinay, vulnerable, mahuyang, outdated siya. Di kaapas sa mga, sa yung mga modelo karon 17, 18, 19. No? But when you allow the phone to be updated, everything changes. Upgraded, fast, protected from virus, it's the same as our lives. Surrender your life to Jesus, overflowing ang mga panalangin. Makalit na lang kag, ha? Hindi nagatag bugas? Lord, makailang na lang ka. Inanglay na lang bugas karon. Lord, hindi naghatag ko kuhaan sabaw. Nangalan ikog sabaw. Nana mga igsuno? So, it's not the phone that you will update. It is God's Word is His update for our mind. Ang pulong sa Ginoo, mo update sa pangunahuna ng igsoon. Amen? Number 2. Ayaw kalimti ha? A renewed mind is alive, surrendered. Surrender ta anang igsoon karon. Amen? There will be a great transformation. Number 2, the world is constantly pressuring your mind. You know what? Kamaturan is a spiritual principle.
Bible that while we are here on earth, buhay pa ta, ginhawa, makita, makalihok, constant means every day, walay hunong. Daghan kay mga pressure. Sa itong una-una. Pero, nalaygo ng Diyos sa iyang pulong this morning, atong nabasa, do not be conformed to the pattern of this world. Bato, brad? Dako kay nga warning, do not. Wala hindi ko niya do. Lami naman do not, tamis. Pero warning, believers, amen! Saan na to conform? English mo kayo na? Ha? Kasi ko yun. Kani kayo mo Gen Z ni. Kung mga pasar mo sa beta mga language. Go with the vibe, eh? Go with the vibe. Tama ba, Nicole? Beta ba ka or Gen Z? Ano na? Ano na mo karon Gen X? Gen X. Okay. So, maka-go with the vibe ba mo, mga batanon? Or, dili mo go with the vibe sa kalibutan? Ha? Dili ka go, so kailangan mo go ta sa mga vibes mo sa senior because they have much more wisdom iyong ginikanan. Ay mo pagsupak-supak. Ako sana mahit sa nakadugtong ko, di yun ni manubag ni Pastor Bangs. Ito, kinas Pastor. Di manubag. Una nga akong ruta sa una, balay, eskwelahan, simbahan. Balay, eskwelahan, simbahan. Uy, okay mga batanon karon. Mga batanon, say amen, next Sunday. Do not conform to the pattern of the world. Like, feel kayo ninyo nga, nagtubag-tubag na ninyo nakita sa social media, na-pressure na sa to, kadi mo katubag. Oh, kuyawa. Ayaw mong apas, ana, ng mga pressure. Kinakita ninyo, oh, may siya mo English, oh, God, oh, huh? Kung sa mga ninyo mga nakita niya, sulayan sa ninyo sa inyo ginaka, Mom! Oh, dear. Oh, kulbang kayo mga judges na. No? The world is constantly pressuring your mind. Apas, una-una, kay ulahi ka sa iyong mga barkada. Ayaw, please. Even si Paul naghangyo. I urge you, nanghangyo in tawon at igsuon na si Pablo. Ayaw, mga batan ko. Mga senior, control sa mga. Kontrola na yung tatanan. E basin niya madapatan. Bakit yun? Tubag-tubag. Si Casey, o na niya nga kung murag bantay-bantay, kung assistant. Tubag. Casey? Muna niya kita. Ayaw Casey ha. Para kagalina. Because I just wanted nga maunahan ay tanan. Tubag. Ano ko nag-iyak may suon. Mawali na ito. Pagsulay ito. Nanawa ka ron. Ang sorry naman po siya. Because training the mind sa mga batanon. Ayaw na po kayo pagpa-over gadget. Ay pa magpa-over freak mo sa iyo mga Biblia. Sige daw. Para naman sa inyong kaayuhan, my son. If you don't want to pressure your mind to the world, to the patterns of the world, dig yourself in the Bible. Youth alive? Seniors? Amen. Dili na ako ha? Social media. Narata, culture and trends. Wow, kung sa'y in karon. Huwag galing di ko kabalo mga son. And I'm tired. You know, huwag ko kabalo sa trends. In fact, akong colleague sa Matno, yun siya, ma'am, kabalo na kayo. Of course, we're laughing in the midst of stress, maghihahappy ba sa trabaho. Siyang nakadalikat lang siya nga, ma'am, naarabay ka ng AI karon nga, ang kinatawa na kita kay, ha 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 ha. Ay ko nga, ha, pati AI, magkatawa sa inyo. Ay, ang mabay, makita ako, anak, culture, trend, mo na
imuha, kaya di ka masakyan, di naman na inom. Ha, 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 ha. Grabe. Nagkatawahan ko mga igsoon. Moto nga, grabe. Ang credit na ron. No? Constantly pressuring the mind. Muna nga, dalay ko ng Diyos sa iyang ulong na ron. Siya yun mga tuwang-tumanon. Amen? Fear-driven news. O lagi na, kaya bis magbasag Bible, di pa ningon nga di mo may balita. Ayaw sa ninyo na, ha? Kaya negative yun na. Dito tas positive sa Biblia. Ha? Magstorya ta, good morning, may buntag din na honey, may buntag din na kuya, may buntag din na te, silingan, may buntag. Bisag good ka ng grabe kayo mong gibati, kaya huwag ka nalipay siguro sa unsay mga resulta sa mong kinabuhi. Try that. Because you surrendered your life to Jesus, doon na may pagbago sa mong una-una, then there you go, you're no longer pressured in the world. Amen? Jesus is so good. Grabe. So, ingana mga igsuon na itong kinaiya. Aron nga di ta mahadlok, watay bogas, watay pamayad, hadlukan na itong adagang tag-utang sa Ginoo daw, be. Di daw. Be? Challenge ito ng mga galingon. Kamu na yung magsulat kung sa inyong utang sa Ginoo? Ungodly entertainment. There are some of us here watching horrors, watching news, and anything that is not pleasing to the Lord. Kaya maglabay na maguna sa feeds. Nakpandan ko nga murag kurog na, isa man eh. Na yung mga scenes that are not good. Pressures in the mind. Delete, diritso, unfollow, diritso, kung nilabay na sa mong feed, ayaw na palabyan. Ako nabay na po. Hindi mo balik-balik din na kay constant ko na niyang update, anak. Ngayon mo ba na nato isuan? Surrender naman ka atong life. Kristohan naman kata. Maluwas naman kata. So, aron ka di na pressure sa pamuna-una, diris kalibutan, na napat diri, do not conform to the pattern of this world. Amen? Peer pressure. Kay Youth Alive karon. Sige, sa mga pressure sa barkada. Kamu na yung magngalan, anak. Sa nina, outfit, get up, the way you talk, kay para lang ma-in. Yo, mas tsada ka mo ang maguna-una ug lead nila. Kaysa kamo mo'y makuha sa ilang mga pattern. Kay madasig pa lang sila, mapanalaginan pa lang sila. Amen, my son? Without realizing, dagan mga Kristohanon karon, mas gahuna-huna pa sa kalibutan kaysa pulong sa Ginoo. Maturan? Dunay piece of cloth mga igsoon, nabutang siya sa tubig ba? Colored, di ba? Colored nga, colored water. Nabutang siya na sinina or any piece of cloth. Butang siya sa colored water. Eventually, color ang water na wala. So, piece of cloth placed in colored water will eventually take the color. Mawala, tantang ba? Ang color sa sinina. So, in the same way, whatever you consistently expose your mind, it will shape you. Muli dito. Na kung, maramang yapon ko, brother, ako, nagigyan ka. Salamat po sa Ginoo mga igsoon because I did not live a life like that. Na ako'y ambitions, na ako'y goals, and na ako'y plans. It is not about me driving my life, but I always have to partner it with Jesus. Jesus. Kaya nga no, if you soak, imong ilubog, imong kaugalingon sa kahadlok, obviously, may naglukod ka. Pero kung imong ilubog, imong kaugalingon, sa pulong sa Ginoo, then makauna-una ka mga maayong butang. Kauna-una ka nga, magbukanin ka o Diyos,
Despite sa kapipos, bahala na, tinuod man, pero the Lord will eventually reshape your thinking. And He will direct your paths. That's what the Word says. All you need to do is trust the Lord with all your heart. Amen? So, nakuha na nato, di na ka ma-pressure sa kalibutan. Ipa-pressure na nato ang kalibutan sa ato, pinagi sa tulong sa Ginoo. Amen. Do not conform to the patterns of this world. Number 3, transformation is an inside work. Trabaho sa sulod. Dili sa gawas. The Word of God says, be transformed by the renewing of your mind. Transform, long-long niya po ni. It comes from the idea of metamorphosis. Murag caterpillar becoming a butterfly. Di ba? Pangit ni tanawon, pero pag di mo siyang butterfly, wow! Beauty. But it did not come out instantly. Process. Adlaw. Sa word mo may panday. Sige lang, kaya ang Ginoo nakakanunay. Panday. Dili siya external improvement mga igsoon, but internal na kausaban. So sunod, ikaw na mismo ano? It is you who drives your life by the grace of God. So if you choose to be poor, you get poorer pag yun. But if you choose to be rich, yes, God is rich. But if you ever think about your mind na mabot mo ka na level ng upgrade ka sa life, labi na sa pagservisyo sa Ginoo, meaning, you are instrumentalist here, for example, or a leader. You wanna pass on ang imong kahibalo. Sa usan ka mo na makita ni mga potential. That is something that you work inside na ikaw dili o kay nga nga manudlo. Pero kay na-transform naman ka inside you working, kung pass on na nimo ang imong kahibalo adto nga membro or nga bata. Ayaw pag dinalo, hindi mo na imuha ang talent. Sige, di na lang ka magdinalo. Ayaw pagtapul-tapul. Awion as Ginoo. Kapit yung nabawian ang tinog sa Ginoo mga igsuon. Tumang mo siya nagtinog, pero kanta ko ba naman sa itulo gamay. Kaya di na ako kaabot. Kaya mo lagi na, may isa bulan lagi na itong mga bisyo, may maayo kami ato. Napagaw yun. Manusol ko sa Ginoo mga igsuon. Manusol ko. Oh, hindi naman niya akong tinog. So, I asked the Lord to cleanse me. Lord, offer na ko niya mong talent. Gamit pa niya siya para kanimo, kaya di ba niya ako Hindi ko hindi ako happy. May na lang kayo na happy, and that was my habit. Oh, di ako siya nagtinog, no. Ako lang, nga, mudahit ko para niya. So, kamo din nga, wala yung mga talent sa singing. Renew your mind. Ano lang mo din practice? Connect with the praise team. Offer your lives, bodies, a living sacrifice. Brad, Rev, pwede ba kumanta? Oh. Maria sa YA, nag-meeting niya itong Sunday, isa sa naismutan. I-suggest ko nila nga, kung saan ako ang puno, dili nga buluhaton. Ang limpyo kata, marag, hindi na po na ito makaya ng mga panlampas din ako. Dili daw kasulod din, at ako siya pili na ito mabuhat. Salamat sa Ginoo, kaya ako nakalimot na din ko nga nagahapon na ang kanang ginitingan na maglimpyo. So si Casey, nag-shout out dito nga, guys, maglimpyo na. Kalimot ako po, kaya wag ko nag 7 minutes. Kaya na-busy po. So, anak mga igsoon na, there is a burden in me to look around what we can do. So karon, mayahan na kayo mga hangin niya, kaya di na mo pakubhon. Limpyo na kayo. And also the microphone. Wow, nice na kaayo. Kaya di na tawag, piko-piko, nini, piko-piko, kaya nga makatuno ta.
was a volunteer. May paayo ang may. Nga 200 na digay ang ibayad kay labor lang. Uy, kamaan ay. No, grabe ang Ginoo mga igsoon. Just do what pleases the Lord. Muna'y transformation inside work. Nalipay ko, abot, minsan ay ganaong ka ng broiler. Si Buy-Buy siguro. Buy-Buy. Tingala ko nga, wala naman ko ako ang assignment nga. Just nabita. Hinahinan. Nanaog naman di ay. Ang karoon problema, kaya wala mo na ako ganun, si Karen na lang. Ayan ka, anak ka. Car ko. Usgan ko 25 years ako car. Doon ako mamalihin. Kaya ginagin ako si mami yung ni mga bata noon. Ayaw na ito ninyo ipalift. Kaya lisod kay Dere. Okay ra kung ako sa Dubai, America, kaya na life insurance na ito. Pero Dere, kita pa'y magbayad. O mupilang ka na ito sa Jarbor ang NMFC. Kaya di pangkurap ang ato mga kwarta. Ato parang iyang ko ato mga ni Dere sa Mixon. Grabe ato mo ginunta ng kwarta. Gikan sa pinaka kini gamay nga palaton palito ninyo sa balay asin na anay resibo. Tax ka na. So mahimo ba na nato mga igsoon? God is interested in behavior modification. You modify yourself unto the Lord. No? Start within us. Pamilya mo ka diri. Siguro kung wala ninyo gibuhat dito sa inyong balay, buhaton na ito diri, aron na madala sa inyong balay. Wala ko na nasama. Hinapan ni Mami. Dakulik yung ingog. Anyway, ilibay ta sa pulong sa Ginoo nga igsoon, mensahe. Anak mga igsoon na, a renewed mind means, ano sabi? I no longer think the same way I used to think. Okay? So, kung sa'yo mo una sa una, nga wala pa nga kang Kristo. Dautan. Sensual. Kung sa pa, ang kalibutan nga panguna-una, madudahon. Madinungtanon. Kung sa pa, gamay na hindi. Mangangan. Wala na, mga igsoon. Manikamot ta. Kay puro man ni sa Ginoo, ayaw ipalabay sa imong pikas dalunggan. Ipasulod sa huna-huna, diretsos kasing-kasing, gawas. Aron, daghan mo pananaginan. Okay na ba mga igsoon? God wants nature transformation. No pressure. Nature. Ikaw mismo. I no longer react the same way I used to react. Ako, kapilan din ako, ulitan ko sa una, di ko makahulat because ako gusto ang hulaton. Ako ang serbisyuan, kaya na ako sa media. Powerful kaya na sa media. Pero karon upside down. Ganaan ko. Ako yung serbisyo, in fact, dito sa Dubai mga igsoon, tingala na sila. Uy, ayan na kayo palagi magtagad. Uy, kung isa pa ako sa balay, ako ginang tagag. Parang naalan ako pakidiliba nga. Abi-abiho na ako, and I believe that's my gift of service. Muna ako magapangunay, hindi sa taga-meeting, kami na sa youth, ana, ang mag-serve. Walay problema sa ako mga igsoon na mag-serve. Mahanay lang ang tanan. Because I am pleasing God. Kaya gano, kumulat pa si Jesus, uy, hanay kaya mga kuwang event. Sige, ato pa ning event sa sunod. Mauna. Diri siguro ang thinking, wa ko na gingon nga nadiri, pero sa tawhanon, kapag una-una, uy, ako sermon ko, agas. Ako nugas kong plato, nugasa mo sa manay. Ako maglipiyuha ko, mana naman ko anak, dugay naman ko diri. Ayaw, igsoon. Ayaw. Gusto ko ang ginawa na. Limpyo gyapon. Buhag basura. Kabali yung taong sinamamili nga nangabilin. Ano nga si pastor? Huwag na yun eh. Maoy na yung pastor.
is Pastor Nino. Happy go lucky. Di ba? Napanalangin na yung kinabuhi ni Pastor Nino. Murag kung magluya, bitaw ko, akong gawnaw-naw sila, Mami. Si Mami, dili maguna ka pamaliyog. I'm sorry to say that, may it's not bad. Kapag kamot si Mami, nga makayan niya. Pero ako na rin mo, mo yan lagi ko Mami. Sakit magiging, murag tag 70 naman yung siguro niya akong kalawasan. Ay, madungon sa kuwanin sa Dinomerson. Kaya sa una ko naanan ko, gym. Sa Dubai na, dili namang good. Kaya wala. Hagba na. Ano na? So, tabangan tas ginawa na may soul na di na ta mo react the same way as we used to react. Ha? Promise na sa ginawa na may soul. Ayaw mo pamilin din ng mga bububot. Kaya ron nilipot sa puto ng mga maglimpyo din. Anak na lang inyong matabang. O katong dito na sa veranda. Kamu mga men's po, ano mo ito yung mahina? Okay, nalipay ko po. Pastor Lucille, sorry kaya wala na akong ka-reply sa imong message. Nga, wala ka ko lang masabot ato. Kanang bitaw mag-text to my son. Wala'y kwa na daw tan. Akong gina-update. Mas nahimo kung sa ako ang update para na makita ka na itong kalimutan. Hilingon nga magbagol-gol ta, magpakita yung kanginan. No. This is something guys, nalipyo din nag-reply ko sa Lucille. Sa sunod Sunday, WM! Ayaw na mo pangatkat, that is not your job. Kat sa nagriyo? Kanya-kanya matagib. Ay, nagtagiyog sa Ginoo. Asa dito ni mo ipatabang ng lapita sa electrical ba? Kaya mo mong electrical, kailangan na po ni, kailangan na ito mag-aware sa mga electrical karong mga igsoon, kaya init tayo. In fact, napaputuli yung buhok. Kaya, bagat na di kita compare. Na? Anyway, so muna, ang pagbag mo sa una-una, dili na ikaw to mo react, na grabe mo react, na makapaak. Murag mo pagay kakariak, mahadlok na taon mo. No? And you no longer believe every lie that you used to believe. Kung brimang ka, awa, magkaiklaro na pagkatao, hantod karon tanaway mong itsura, maurag yapon. Ayaw. Renewed naman ka. Surrender naman kayo mo ang kinabuhi ni Jesus. Anak mga isuna, biblical truth, 2 Corinthians 10:5 again. We must take every thought captive to obey Christ. Tuo lang sa Ginoo. Because dili gatanan mga igsoon nga una-una deserves a place in our mind. Na ay mga panguna-una na itong ilabog. Ayaw tipigi. Ilabog. Kanang makabulabog sa inyong kinabuhi, ilabog. Sunuga. Kaya ron nakamove on tagaron sa number 4. Ha? Kay naik uban nga huna-huna nato, dakpon. Jesus name, tili na kayo. Number 4. Ang bago nga nauna, makadiscern sa kabubuton sa Ginoo. Dili na ta magbutbuot. Nabutbuot ba mga anak ni Jesus? Nabutbuot? Usahay. Mo lagi. Tawanon pa man gihapon ta, pero karon di na God wants to end your war inside. Today. Not 1 o'clock today after the message. God's will, when your mind is renewed, direction, wow, hapsay. Tingala lang kang nagsik, marunod ka ng hapsay na ito mo sa event. Because doon na may direksyon. Kabubuton ka niya. Nabutbuot ka niya, perting bubuta pa sa lukot. Say, madagma pa ka, mapandol pa ka, masamad pa ka. Kaya mo lagi na, wak man na bagwang una-una, wak man na surrender ang kinabuhi ni Jesus, nagpabili naman yapon 27 years ago. Magyapon. No? God's timing. Yes, Lord, magpalit mo karong sakyanan. Okay. Ilag na ko sa imuhang timing, Lord. Kung gano'n sa ako ma-approve sa akong application. Ha? Anak. Balay! Oh! Kanya
na kayong paabot. Pero I know God is reshaping my mind every day. You know? Naghan pa kayo siya itudlo na ako, kaya wala na siya mga nakita na ni Mayo Guro. Siya na yung nakabalo. Munang God's timing will be directed to you when your hearts or when your mind is renewed before the Lord. Amen? God's conviction. Larga ba kakaroon or dili? Lord, lahi na ng panahon. Ito ba ako sa kong igsuon? Lord, ampo na yun. God will convict you, will protect you, ayaw lang sa sunod na tawagi. Nagtungad to, nabalaan rin mo, nga na crack na bridge dito. Na, muna yung conviction sa Holy Spirit. God's peace. If your mind is renewed, bagoy mo una, wow, power. Ang kagustuhan sa Ginoo ang matunog. Naghan karon mga magtutoo. Struggle yapon ani. Not because na hilom no, ang ang buhit na Diyos, but because ang una-unang bigyan okay. So God wants to end that today. Mura ba sa radyo? Kaning radyo bitaw, di ba? Minaw tag radyo, FM, AM, at sa panahon yung mga frequency din na static gani siya. Mura ba choppy? Dili ni mo madungog ang station nga imo hang napaminawon. But when you tune in properly,